Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ito nga, so Ontiveros nga, ito galit na galit siya. Ito, pakita na natin si Ontiveros, yan ha. Galit na galit siya, kasi naman kayo, tuwing na lang sinasabing katiwalian sa PhilHealth, lagi nyo na lang kinakabit yung pangalan niyang Ontiveros. Bakit ba kasi laging nakakabit yung pangalang corruption sa PhilHealth? Lagi nyo ikinakabit sa Ontiveros. Nagagalit ho siya pagka ganyan. Wala ho kayong karapatang bumatikos sa kanya. Siya lang ang may karapatang bumatikos sa pamahalaan. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, wala tayong karapatang batikusin siya, ha? Ito po kasi nangyari, ha? Kasi pagka naririnig niya yung naririnig ni Ontiveros yung PhilHealth, para siyang PhilHealth, pag-uusapan PhilHealth, pag-uusapan. Layo-layo na muna ako dyan. Tapos biglang nag-post yung Mocha Uson vlog. At bakit ako dito? Ha? Una muna, bago ang lahat, okay? Alamin po muna natin, ano ba yung mga na-discover na korupsyon ngayong araw na ito, ha? Ano daw ba yung korupsyon na yon? Pakita natin, isa-isa muna. Bago natin puntahan niya si Ontiveros, kailangan natin ilagay sa konteksto ano ba ang nangyayari dyan sa PhilHealth. Okay? Kasi nga haba kanina ng Senate hearing. Ano bang nangyayari dyan sa PhilHealth? Alamin natin. Ito po yun. Papakita natin, ha? Ang anomalya sa PhilHealth. Rudy Bunagan, Banateros, Daily City, love offering appreciated. Thank you very much. Iba ka talaga, Sir Rudy. Alam mo, Sir Rudy, meron sa akin nag-email sa akin. Sino ba yung Rudy Bunaga na yan? Bakit moderator yan? Kilala mo ba yan? Ginaganon-ganon ako, Brad. Sabi ko, galit na galit siya sa'yo. Sabi, bakit ano ba ako niyan, ha? Ganyan-ganyan ako. Ano kayo? Wala lang. Naging friendship lang natin. Masama bagay naman. Masyado naman kayong affected. Huwag naman kayo magalit. Buti nga ang babait niya mga yan. Nila Rudy Bunagan, si Bodyguard, si Hopper, si Potpot Show, yan. Yung mga regular natin yan, gawin na natin moderator. Kaya lang kasi iba hindi ko ma-memorize eh. Ayan, sabi ni Dayan, may interview kayo with Ivana sa birthday niyo po. Wala po. Hindi niya na ako sinagot. Siguro dahil maganda siya. Saka syempre sikat na siya. Hindi na tayo sinagot. Ay okay lang po. Okay lang. Hanap na lang tayo ng iba. Baka meron dyan. Kayo na lang interviewin ko kasi alam mo naman pang small time lang tayo. Small time lang tayo kaya hindi tayo ni ni Ivana ganyan yan eh. Pagkatapos na yung nagkita at nagsama nun bigla lang di ako kinakausap. Si Ivana talaga Sino kayo na lang interviewin ko bukas? Sige na. Ayaw na lang magkwentuhan. Tapos gano'n na rin kayo. Hindi na siya mag-fit. It can't fit. Nakita niyo yung sinabi niya sa Instagram. Hindi na siya mag-fit. Ganon-ganon pa siya. Si King Domingo na lang. Tanungin ko kung ano bang plano niya sa buhay niya. Kasi dati nag-sexy star siya. Ngayon, wala na. Tapos yan, ngayon babalik-balik siya sa vlog. Wala tuloy napag-iwanan na tuloy siya ni Ivana. Si Angel Oxin, yan, gusto ko ma-interview yan. Napaka, niyang babae na yan. Controversial masyado maraming pinapasok sa buhay. Ewan ko kung anong trip nitong Angel Oxin ito. Ito na nga. So, ito, pag-usapan natin tong bago natin pag-usapan yan, huwag niyo munang kalimutang i-share, ha? Okay? I-share natin po ang itong ating pag-uusapan dahil napaka-importante. Ito, we will make it straight. Ano ba talaga nangyayari dyan sa PhilHealth? Bakit ba kasi napasok lagi si Ontiveros dyan sa PhilHealth? Bakit ba? Kasi baka naman sabihin niyo ano bang meron? Bakit yung PhilHealth na yan laging nakakabit kay Ontiveros? Baka naman talagang fake news siya. Baka naman hindi totoo. Ano ba talagang nangyari-yari dyan?
At bakit ba hinayupak na PhilHealth na yan? Ilang taon na yan, lagi na lang may korupsyon yan. Hindi na natigil yung korupsyon dyan sa PhilHealth na yan. O di ba kung natatandaan nyo, nagalit na nga si Pangulong Duterte dyan, pinalitan. Ngayon, ganun pa din. O, ano ba talaga nangyayari dyan sa ano niyan? Yung PhilHealth. Ganito yan, o. Ito yon. Pakita natin ha, isa-isa. Oy, si Yvonne Bremer, salamat sa $10. Hello, Banabay, pinapanood kita every single day watching from Michigan. Madam Bremer, thank you very much po sa inyong panunood. Alam nyo, na-appreciate ko po pag nanonood kayo. Kahit yung mga replay, wag nyo na lamang po skip yung ads, parang awa. Ito na nga, Ito yung sabi, pinag-usapan kanina. Pag-usapan muna natin. Bago natin tayo pumunta dito kay Ontiveros, ano bang nangyari dyan? Ayan. Ha? Ito ang katiwalian sa PhilHealth ngayon lang ba o noon pa? Yan ang matinding tanong dyan. Naniniwala po ako na ang pera na nawaldas ay humigit kumulang sa 15 billion. Billion po ito ha? Million niya, hindi pa ako nakakahawak eh. Ano kaya itsura ng 1 milyon? Ano? Kayo ba nakahawak na kayo ng 1 milyon? Ako kasi hindi pa ako nakakahawak ng 1 milyon eh. Ano kaya itsura nun? Pare-pareho din kaya yun? Siyempre, tig-1,000 din yun. Pare-pareho din naman yun. Pero gaano ka kaya kakapal ang 1 milyon ha? Siguro kasi sabi mo na 10,000 ganyan. 10, 2, 3. Mga ganyan. Hindi pa ako nakakahawak ng 1 milyon eh. Ilang milyon ba sa sa 15 billion? Ano yan? Matindi yan. Magagalit nanay ko nito. Hindi ko maikwenta. Okay? Ang mga matindi yan siguro sa sa 15 billion. How many billion? Sige nga kayo nga. Ha? Baka hindi nyo alam eh. Sige, sagot nga kayo. Sus, di nyo masagot ano. Nagka-calculator pa kayo. Calculator pa kayo. Kalkalin nyo yung mga ano. Ilang billion? How many million? Ano yan? How many million in 15 billion? Ano sagot? Unahan. Ayala, hindi nyo masagot. 100? Ito, tingnan natin. 15,000 million? 15K million, correct. Tama kayo. Bakit? Kasi pag inad mo yung 0 ng million, di ba ilang 0 ang billion? 2. Pasensya na, absent ako. Absent talaga ako nung tinuro yan eh. Okay, 15,000 ha. Ang galing nyo talaga. Galing-galing nyo. Ang galing-galing ninyo. 15,000 nga. Ibig sabihin, grabe siguro yun, 15 billion. Gaano kadami yung 15 billion na yun? Paano mo aawakan yun? Paano mo nanakawin yun? Ha? Di ba isipin mo, paano mo mananakaw ang 15 billion, ha? Ang pinakamalaki ko pa lang atang natip na dito is $990 eh. Ano ba kaya yung 15 billion, ano? Tuwang-tuwa siguro yung mga, kaya lang nakakawawa. Alam mo, pinakamatinding kawawa dito, aside from sa mga OFW, kasi sila talaga yung nagko-contribute dyan eh, ha? Ay nako, dapat talaga maayos to kasi Pangulong Duterte, mas paano magbibigay ang ating mga OFW dito sa PhilHealth kung ganyan ang nakikita nila. 15 billion ang nawala, ha? Sa pag tinanong natin yan kay Lenny, delicate siya.
Baka pag tinanong mo sa kanya, ilang milyon sa 15 billion? Baka sabihin niyan is, siguro mga 150,000, ganon. Oy, Cheryl Ramirez, salamat sa 20 British pounds. Oh, ito nga daw. Sabi nito ni dating ito yung nag-resign si Attorney Thorson Kit. Akala ko Amerikano ito Naniwala po ako na ang pera na waldas ay humigit kumulang sa 15 billion. Okay? Naniniwala po ako ng dahilan kung bakit din natapos ang korupsyon sa PhilHealth dahil sa pagtatalaga o paglalagay ng mga sindikato or mafia sa kanilang kasamahan dito. Alam nyo po, sinabi pa nga dito na tinanong siya, sino sa tingin mo sino pakalanan mo? Tinanong ni Tito Soto, sino sa PhilHealth? Sino sa board? Sabi niya, sino daw sa board? Sabi niyo, kasi alam niyo yung mga ganyan tulad ng OWA, PhilHealth, meron silang board ha. Sila yung nagdidesisyon kung saan mapupunta yung pera. Okay, tandaan nyo, trust fund yan kasi parang ano rin yan parang OWA. Yung sa OWA, may trust fund yan, okay? So mga membro niyan mga OFW, mga opisyal at saka syempre yung kanilang admin ng OWA. So meron niyang board, nagdidesisyon, saan ba natin ilalagay yung pera, yung trust fund na binigay ng mga OFW, saan natin ilalagay. Ganon din sa PhilHealth. Meron silang board. Sila nagdidesisyon, saan natin ilalagay yung pera? Kanino natin yan Kailangan lahat ng transaksyon i-approve ng board. Kaya nga tinatawag na mafia, parang hindi ba yung tinatawag natin yung Malacanang press cartel? Kasi tulong-tulungan sila. Hindi na sila nag-check and balance, kaya nga tinawag silang Malacanang press cartel dahil tulungan. Pinagtutulungan nila kung sino yung gusto nilang pagtulungan. Parang magkakuntsaba sila. Yun yung yung MPC na tinatawag. Ganon din dito sa PhilHealth. Itong sinasabi niya, according to Attorney Thorson Kit, ang sinasabi niya, yung buong board, talagang mafia sila. Nagtataki pa ng katiwalian. Yan ang according to Attorney Thorson Kit Ang tanong natin dyan, itong 15 billion, paano yan? Paano ito naikalat? Kasi napakaano yan, kung isang bigayan yan. Isipin mo 15 billion, isang bigayan. Aba, mapakahirap po yan. Paano mo ilalagay sa isang pondohan yung 15 billion? Ganito yon. Ito na nga yun. Isa-isay natin Ano ba itong anomalya na ito? Una, okay? Anomalous item in PhilHealth. IT's budget. Adobe Master Collection. 168,000 per unit. 21 ang ginawa is 21 million per unit in the proposed budget submitted by PhilHealth's IT sector. Ano tong Adobe? Ito ba yung kinakain? Ay, adobo pala yon. Adobe, ito ba yung bato? Hindi Adobe, para kung ano yan, katulad ng Photoshop, mga ganyan. Photoshop, Lightroom, yan Adobe products yan, parang ganyan. Itong software na to, Adobe Master Collection. Collection ng lahat ng Adobe products. Okay, software. Ang totoong presyo lamang ay 168,000 per unit. Ibig sabihin, siguro sa bawat computer, kasi ganun na ngayon di ba? Bawat computer, isang license lang yan. Ang license siguro sa isang computer, per unit, 168,000. Magkano ipinasa ng PhilHealth? 21 million per unit. Grabing software yan. Ano kaya yan? Pag nilagay mo dyan, talagang yung katulad ng mga matatandang komedyante, nagiging bata na? Sumiseksi? Ganun ba? Kakaibang, kakaibang software nito. Ano kayang klaseng software to? Nakakahula kaya ito ng loto? Mantakin mo, 21 million per unit in the proposed budget. Submitted by sino yung nag-submit? Yung PhilHealth IT sector? Kaya kahit pala yung sa... So parang sinasabi,
meron daw 12,400 increase. 12,400% increase. Ganun ang patong. Ang patong niya, no? Grabe, no? 168,000 lang per unit. Yun nga, manamamahala na ako. Hindi pa ba, kailangan ba yan? Pwede naman pirated yan. Torrent na lang yan. Joke lang. Hindi ko promote ang torrent. Hoy, hindi ako naka-torrent. Excuse me. Hindi pwede sa Mac yan. Naka-license. So lahat ng kahit kamahal-mahal binibili ko. Naka-license po ito, ha. Huwag niyo akong inaapi. Di porket mahirap lang ako. Torrent na kagad. Huwag kayong bad. Isipin mo to, ha. Itong unit nito, ha. Per unit pa lang yan. Mantakin mo. Per unit pa lang. Huh. So ibig sabihin, paano na? Ilang computer ang lalagyan natin na Adobe Masterclass? Lahat ng opisina ng ganito, opisina ng mga board, kailangan may mga Masterclass unit yan. Ang inang yan, 168,000. Magkano yun? Sige nga. Ay nako, ang hirap ng calculator ngayon, ha. Sandali, ang hirap na hirap ako sa calculator. Okay. Ikwentahin natin. Baka naman sabihin nila mali. Ha? 21 million, okay. 21 million, ilang tatlo yan? 1, 2, 3, bulag. Yang hirap maging bulag. Ayan. Tanga-tanga mo, sobra na yan. Ay, tama. 21 million minus 168. Okay? Magkano ang kinita ko sakali? Magkano ang kikitain nung kung sino man yung kumukulimbat dyan? Kumita siya ng 20 million? 832,000? Anak ng tutsa yan, no? Mantakin mo bawat isang computer na lalagyan nila kuno, ha? Kikita ka ng 20 million? Software yung mas mahal pa sa kotse. Ang sarap siguro, meron ako Adobe Photoshop. Photoshop lang po yan, Si Ogdabi naman, Dapat to masterclass. Nga, master collection, ha? Mantakin mo, Grabe. Isipin mo yun, ha? Sir Boss, ha? Sir Rudy, tingnan mo, ha? Pambira. Bawat computer doon siguro sa opisina nila, ilan ang lalagyan doon? Ilan ang lalagyan mo ng computer doon? Bawat isang may computer may kita ng 20 million. Pwede na ako mag-resign nun. Pag may 20 million ako, matutulog na lang ako hanggang mamatay na ako. Grabe no? Ay nako, pupunta tayo dyan sa usapin na yan. Sabi ko sa'yo, kaya nga sabi ni kasi ganito nagpapalusot to si Ontiveros. Mamaya, pupunta tayo, bakit sabit pa rin siya dyan? Okay? Wala akong sinasabi na siya ang may kagagawan nito, ha. Itong pinidiscuss natin. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. Ito, tignan mo. Ano pa yung pangalawang katiwalian dyan? Anomalya. 2 sets of laptop purchase. Wala pang number kung ilang laptop, ha. 1 worth total of 4 million. Laptop lang 4 million. Alam mo, ang pinakamahal na pinakamahal nga na desktop yung sa iMac siguro, sa Mac Pro is aabutin ka lang ng less than 1 million Ang huli kong tansya, 800,000 Kahit desktop pa yun, ha. Ito, isang laptop lang, ang isang worth 4 million. The other worth are total of 115 million. Mantakin mo, yung isang laptop, 4 million daw. Ano kaya ang gaming laptop ito? Ha? Yung isa, 115 million laptop. Gawa kaya sa ginto yung laptop? Siguro yung dut-dutan doon, pagka dinut-dut mo yun, nanganganak ng gold yun. Mantakin mo 115 million na laptop. Saan ka nakakita ng ganyan? Di ba tayo nga nagugulat na nga tayo pag yung presyo ng mga Mac Mac computer, yung Mac na 5K Retina, grabe presyo niya, umaabot ng 700 yung talaga nakatodo yung setup. Desktop na yan, ha.
Ito, laptop. Siguro ko sa laptop, MacBook Pro, pinakamahal, aabutin is MacBook Pro, mga abutin siguro ng 400,000. Yan ang pinakamahal niyan. Pinakamalakas ng laptop yan. Mas mura kung Windows. O kahit yung mga, ano ba yun, yung basta ganon, Republic of Gamers ba yun? Ginagamit ng mga mga gamers na laptop. Hindi naman gaabutin ng 1 milyon, wala pa sigurong kalahating milyon. Eto, 4 milyon yung isa. Siguro yung mumurahin pa. Baka yung yung kanyang chips niyan baka atom pa. Pero yung mamahaling klaseng laptop, 115 million. Ano kayang brand ng laptop ito? Kakaiba Hindi, feeling ko yung Predator Alienware yan, yung mga magagaling sa mga gaming yan, tsaka yung ROG. Talagang mga malulupit. Pero alam mo, baka naman tong laptop na ito nagda-transform, nagiging kotse. O kaya naman, pwede kang through this laptop, kakainin ka, pupunta ka sa ibang lugar. Ganon. Baka ganyan yun. Nagta-transform ka into another world. Baka ganyan siya. O kaya pag binuksan mo yung laptop na yan, pagka ganun, wapak! Maglagay ka ng kahit na anong picture dyan, ng iba na kakalabasan.